Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay magluluto ako ng isa na namang masarap na pang-ulam. Nagkasunod-sunod na ang pagugulay, kaya ngayon ay magkakaldereta naman. Ari ay karni ng kambing, parte ng hita at paa. Ari na lang ang natitira dahil yung ulo na rin ay sinampalukan ko na. Ilang araw na ari sa freezer, kaya ngayon ay aking inilabas. Ibababad ko sa tubig dahil ari sobrang tigas. Ari naman ay bata pa, hindi pa maedad. Ako na rin ang magtatadtad, gagandahan ko ng tilad. Ari ay sama-sama na, hindi ko naaalisan ng balat. Gagandahan na lang ng pagpapalambot para madaling makagat. Malaman ang hita, kaya inabot din ng halos 2 kilo. Isasama ko rin ang paa, aalisin lang ay kuko. Hindi ko naman ari nilabhan, pero ari aking babanlawan. Patitigisin ko rin sa salaan para siguradong walang lansa na maiiwan. Pagkatapos kong maiga, inilagay ko muna sa palanggana. Maya-maya ko ari lulutuin, kaya imamarinate ko muna. Garni ang ginagawa, lalo sa malalaking handaan. Minamarinate ang karne para manuot ang lasa sa bawat laman. Ngayon naman ay hahaluin ko na para magsama-sama. Ginamitan ko lang ng sandok dahil ari ay mabuto. Mahirap na't baka tayo'y matusok sa ilalim ng kuko. Dahil ari naman ay mamaya pang pangtanghalian, ari munang aking mag-ina ay aking sasamahan. Dadalhin namin si Lucas sa center para doon ay mapaturukan. Kailangan nga pala dini ay magtanggal ng tsinelas, kaya iniwanan ko aring akin dini sa labas. Tulala si Lucas, parang alam na niya ang mangyayari. Ngayon siya'y titimbangin para malaman kung ilang kilo na ari. Hindi pa nga magkaintindihan, akala niya siya'y pinahihirapan. Tiis laang anak, ari na may saglit laang. 11.7, talagang maganda ang gatas ng kanyang ina. Hindi na bibilhin, ang katawan ni Lucas ay malusog pa. Yan ay isang napakalaking pagpapala na lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Hindi ko na ipinakita ang pagturok, talaga namang palagpagan ng paa pagkatapos. Shoutout nga pala, dini sa lahat ng barangay health workers na masisipag at magaganda. Siyempre sa pangunguna yan ni Madam Josie Murada. Talaga namang luha sa pag-iyak. Okay lang yan anak, yan ay para sa'yo at hindi ka maging sakitin. Yan ay aking natitiyak. Kami ay uuwi na. Talaga namang si Lucas ay masama ang loob at hindi mapatawa. Kaya kami nanood muna din ng mga nagsasayaw para malibang at malimutan ang sakit na dinanas ngayong araw. Nandini na ako sa bahay. Umuwi na kami ni Lucas. Ngayon ay nagbabalat ako ng carrots at saka patatas. Mga garning Ricardo ay pangmalakasan. Sigurado magugustuhan ni Raymart sa punto. Tiyuhin ni Edsel Naling na aking kasamahan. Mas masarap ang kaldereta kapag marami ang sibuyas. Kaya nagayat muna ako ng 7 buo bago iprito ang carrots at patatas. Aray akin na rin sasamantalahin. Gusto ko lang i-shoutout ang page ng aking kapatid na si Marvin. Siya ay babago pala ang nagsisimula din sa social media. Kaya labis naming ipagpapasalamat ang inyong pagsuporta. Ngayon ako'y magigisa para mas malasa. Ang ginamit ko'y mantikilya. Bawang ang aking inuna. Sa sobrang lakas ng baga, bago mailagay ang sibuyas, aray nasunog na. Pero walang problema, aray aking pasasarapin. Kaya ilalagay ko na ang importanteng kalahok, aray ang karne ng kambing. Aray ay pagsasangkot siya, hindi ko na aray hinalbusan. Sisiguraduhin kung sa aking timpla ay wala kang lansa na matitikman. Aray ay mga Ricardo na sumobra sa binili ko nung handaan. Kaya ipaglalalagay ko din para naman mapakinabangan. Wala pa ako dining pressure cooker, kaya ari palalambutin ko sa natural na pamamaraan. Sigurado namang mas masarap ang karne pag ari pinalambot ng dahan-dahan. Nakarami ng pagtataklob at pagdadagdag ng tubig para siguradong hindi nakakaluog at hindi makakabitig. Tomato paste, hindi ko naman nilahat. Nilagyan ko na rin ng pickles, yung maliliit lang ang gayat. Nilagyan ko rin ng tinadtad na keso at kahit hindi ari sponsor, kailangan lagyan ng reno. Diyan pala ang siguradong panalo na. Makakarami ng kain kahit puro sarsa. Pero ari ang tunay na magpapasaya, yung kaninang umiiyak dahil sa turok, ngayon ay ngumingiti na. Paborito niyang laruan ay ang aking wallet, kaya naman kahit wala na yang laman, pakiramdam ko ako'y bagong sahod ulit. Ari ang tunay na mahalaga, yung masaya ang iyong pamilya. Kaya sa tuwing ako'y nagkakaroon ng bakanting oras, inilalaan ko ari sa kanila. Hindi natin maibabalik ang mga oras na lilipas. Mabilis lang ang panahon, maya-maya malaki na si Lucas. Abay teka, ako nga pala nagkakaldereta. Dun ka muna sa yung ina at aray paluto na. Wala akong nabiling bell pepper. Sigurado namang mas maglalasang kaldereta ito basta't may peanut butter. Para may kaunting bango, lalagyan natin na rin ng siling pang sinigang. Walang problema, ari na may walang anghang. Ilalagay ko na rin ang carrots at patatas na pinirito ko kanina. Ari na may hindi na magtatagal dahil ari luto na. Ako naman ay hindi nag-aral ng culinary dahil ang course ko nung college ay BS Criminology. Kaya kung sa
tingin mo aray hindi papasa, ay pasensya ka na. Basta't sa panlasa ko, aray panama na. Ako yung magsasandok na. Medyo matagal ko aring naluto, kaya inabot na ng alauna. Masarap kumain ng sabay-sabay. Nandini kami sa likod ng bahay, kasama ang tatay at ang inay. Pero garne ang kalimitang nangyayari. Kapag kumakain kami, sa amin laang nakatutok ang kamera dahil wala namang magkakapit na re. Ako na naghawa kay Lucas dahil sa kanyang mami ay nagpupumiglas. Hindi pa pwede sa kanya ang karne, kaya subuan mo na laang ng patatas. Nung makatapos na ang mga inay, si Lucas muna sa kanila ko ibinigay para ako'y makakain ng ayos at talaga namang mangalay. Pagkatapos namin kumain, saktong dating naman ang kapatid kong si Marvin. Ninong din nga pala rin ni Lucas, kaya ayan, iyo munang kargahin. Garni ang gusto ng aking anak, ang nagkakapit ay paiba-iba. Madali siyang manawa sa mukha ng may karga, mas gusto niya ang pasa-pasa. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!